shopping? We're gonna be hiking? Hello? Hello, narinig mo ako? Yes, yes. Hello? Hello? Naka-mute ka. Isa? Hello, hello. Ay, narinig naman kita. Hello? Um, wala ka namang parallel or anything training today? Yung ano lang, yung parallel daily yun tapos pero di naman siya nagte-take ng whole day tapos may training daw kami ni Krista later. Kaya, oo. So for today, kaya mo bang i-cover yung commodities reports tsaka FXO reports later? Pagka yung generating lang, yung Yung ano, yung for review. oo, oo, Ah, P&L. yes, yes. Okay, so FXO and commodities. Kasi yung GC hindi mo pa alam yun, 'di ba? Oo. Sige, yun na lang muna for today. Tsaka tomorrow, depende medyo yung G10 kasi may manual dun, eh. So, we'll see na lang kapagka wala si Krista. Pero may mina-manual kasi dun. Anyway, for FXO na cash flow, ano yung sige ituro ko na lang siguro ng lahat. Mag-share lang ako ng screen. So, yung una is kung ano yung I think alam mo na 'to. Ito, FX cash flow, yung nira-run 'tong ano, market risk plotter. Oh, yes, Ito yes. kasi yung cash flow data. So, na-try mo siyang i-run for today or hindi pa? Hindi pa today, pero yesterday na-run ko siya. Alright. Meron na today. Ay hindi, yesterday pala 'to. So, sige run natin. Actually, may ginagawa ako yung pang 13, eh. So, i-run meron ka naman tricks query, 'di ba, na access? Yes, yes. Wala lang nung screen, pero may access naman sa Tricks query. So, nagki-query naman siya, alright. So, dito lang download, ta's kailangan mong, yung user ID. Kasi 'pag mamaya papakita ko. 'Pag napansin mo buong October wala. So, which is mahirap kapagka biglang may audit. So, eto once ma-run mo siya, etong data tab, mag-a-update siya and then ika-copy mo yung data dito sa copy, pero, delete natin 'to. Ayan. Tas copy mo lang 'to without the header, yung buo. Ayan. Tapos make sure lang na eto kasi naka-formula siya. So, yung idea nung formula is kina-calculate niya yung actual cash flow depending on kasi may factor siya, conversion factor. So, meron kasi dito hindi 100 like eto 1 for JPY. So, eto yung amount na nakikita natin pero ay sorry mali. Ito pala, cash flow amount. Pero in reality, ito yung ano niya, yung actual value. So, i-di-divide mo siya with conversion factor. Kaya meron siyang gano'n. And then, just refresh yung pivots dito. So, itong pivots dito, yan yung basis natin to see kung meron tayong cash flow break.
So, ang ano kasi, ang idea is yung cash flow mo dapat flat siya, may in-out ka. So, net mo zero dapat. Pero 'pag tiningnan mo dito kunyari for Foot 150, meron kang break sa HKD, CNH. Yan yung kailangan nating i-investigate, saan nanggagaling yan? So, yung iba naman dito identified naman siya kung nasaan siya galing. So, like may option premium, sa option premium kasi like on the at the onset, yung premium tinatanggal na siya dun sa 'pag binook nila yung trade. So kumbaga kung kunyari 100 million yung transaction mo, ta's yung option premium mo is say, may 500. So kung 100 million may 500K ka na, option premium, so tatanggalin na nila yung option premium na yun na at the onset 'pag tinransact nila yung 'pag, ano 'to, binook nila yung trade sa system. Pero kasi ang ang ine-expect mo na 'pag at maturity yung settlement mo 100 million pa rin. So kumbaga yung transaction mo, meron yung in mo tsaka sorry yung out mo tsaka yung in mo, hindi siya magma-match kasi may option premium na tinanggal at the onset. So dapat yung option premium na yun makikita natin, mava-validate natin sa data na meron tayo. So yun yung ginagawa ng cash flow check. So ideally kasi dapat zero lahat yan, yung mga eto. Tas meron naman ano, cross currency na FX deals. So eto kasi in currency yung amount nito. So like ito CNH 185,000 CNH. Ito naman 466 million HKD. So 'pag tiningnan mo at USD level, 'pag kinonvert mo siya into one currency, nagne-net off naman sila. So ibig sabihin, yung equivalent ng currency na yun, 'pag nag-settle siya, pareho lang. So which is wala tayong problema. So yun, so save natin 'to. So ngayon dalawang books 'to, 237 tsaka 150. 'Pag napapansin mo 'pag sa huddle lagi siyang may, yung 150 ang ideal kasi is dapat kung kunyari may loan ka, back to back kasi lahat 'tong mga trades na 'to, eh. So ideally dapat wala siyang PNL na nage-generate or kung meron man maliit lang. Yan din yung Pero ano at the 'no, moment yung sorry, kino-commentan natin sa proforma everyday sa yung 150 yes. 'no? Oo, kapag hino-hold natin kasi may threshold tayo na 50K, eh. Ideally kasi wala masyadong nage-generate na PNL dun kasi back to back yung trade. Pero kasi, currently merong inherent na, um, valuation difference between Xphos and, River. So kasi kunyari si Xphos gumagamit siya ng 4 point something rate, tapos si River naman 4.1. So, malalaking deals 'to. So, 'pag kinalculate mo usually makikita mo siya sa delta or yung market environment. So, 'pag kinalculate mo yung movement, hindi sila nagma-match. Dapat kasi ano 'to, eh, parang, yung 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 loans deals mo kasi parang hedge lang siya nung FX deal. So, ideally dapat nagne-net off lang sila. So, 'pag tiningnan natin dito, kunyari, so si Foot 150, eto yung tingnan mo ang laki na ng ano niya, ay 'pag tiningnan mo kasi yung products, dapat kasi nagne-net off 'tong lahat. 'Tong FX options, tsaka itong FX options dapat hindi 'to nagge-generate ng malaking PNL, eh. Naxos, ayan, so katulad nito.
medyo weird siya, medyo weird 'tong New Deal. So, dapat kasi net to zero 'yan. Hindi naman zero but should be minimal yung variance. So, eto sa market environment, ito yung delta movement mo, ito yung price movement mo. So, dahil nga si FX is valued in river or hindi river pero valued in river. Tas itong loans naman, valued in ex-FOS. So ngayon kapag may difference yung ano nila, yung rate, meron kasi talagang difference yung dalawa. So kaya nagkakaroon ng, um, net balance. Supposedly dapat net zero yan. Pero mukhang weird 'to, may malaking PNL ka dito. Kasi dapat medyo maliit lang, close lang yung ano nila, yung difference. Naka-share ba ako ng screen or hindi? Kita ko Ah, naman. naka-share na, okey. Akala ko yun. Ayan. So yun yung idea niya kasi 'pag tiningnan mo yung ibang books, net to zero naman siya, ayan. Eto kasing 237 tsaka Foot 150, medyo complicated yung books niya, parang structured trade siya. Meron kang options, meron kang loans, meron kang FX. So parang yung loans mo is, parang merong anong tawag nito? Ginagamit parang nagre-receive ka or loans or deposit 'to, eh. So, it's either nag-loan ka or meron kang na-receive na deposit. Tapos hine-hedge yung, um, kasi nga, at maturity possible na mag-iba yung rate. So, para lang sure tayo na kunyari may loan akong 1,000,000. Para lang sure na at maturity meron akong 1,000,000 i-hedge mo siya, mag-o-open ka ng FX para yung 1,000,000 mo is para sure ka na may 1,000,000 ka na mare-receive or meron kang nakahandang 1,000,000 at maturity. Kasi magfa-fluctuate yung FX rate, especially kung ibang currency 'to. Usually nangyayari 'to 'pag CNH USD. Anyway, so yun yung idea, ayan. So ngayon, kailangan sa audit yun 'no. Ang sinasabi kasi natin kaya meron tayong Sorry, question pala. Pag kasi tinignan ayun mali pala yung tinignan ko. Gets. So, yung 294 yung unusual, yung tama ba? Yung ah, 294K na negative, so yung 'pag ano yun? tiningnan mo yung oo, 'pag tiningnan mo yung Foot 150 meron kang adjustment, meron kang attribution. So yung attribution, ito yung ibig sabihin ito yung nanggaling sa system mismo. So ito yung nag-feed for today from the system. Itong mga adjustment na 'to, ito yung hino-hold natin previously. So, ilang days na 'to, 'di ba, na madami tayong hino-hold. 'Di ba yung sa adjustment dun sa report, meron kang nilalagay na adjustment kung magkano in-adjust natin or kung magkano yung hinold natin. Eto yun. 'Pag nag-post kasi tayo, kunyari kahapon nag-post ako ng positive 103K na adjustment. Since temporary adjustment 'to, reversing siya on a daily basis. So 'pag nag-reverse siya, magkakaroon ka ng negative 103K, which is ito yung mga PNLs from the previous days. Ang ini-expect kasi natin magka-catch up yung PNL at certain point, pero sa ngayon parang hindi siya nagka-catch up, lumalaki lang siya ng lumalaki. So, kailangan natin malaman actually ang sinasabi kasi natin for Foot 150 meron tayong inherent issue dun sa valuation ng River and Xphos. Magkaiba kasi yung rate na ginagamit nila, which is hindi yun yung dahilan kung bakit may net tayo na PNL sa market environment. Pero 'pag tiningnan mo kasi may carry ka, pero kasi yung rate din may impact din siya sa carry. So, etong dalawang 'to,
possible na dahil sa, market curve or market data difference. Pero ito, posible din na market curve difference din 'to, pero sobrang laki kasi niya. So, ang sinasabi ko is parang medyo weird yung PNL. Kasi usually maliit lang 'to, pero ngayon sobrang laki. Ang gusto lang kasi nating malaman is tama ba yung booking? Baka kasi mamaya may maling booking, kaya tayo nagka-cash flow check para makita natin. Kasi once mag-break yung cash flow mo na hindi mo ma-explain kung bakit, based dun sa mga previous ano natin, kumbaga yung mga known na reason for the breaks. Kailangan nating i-raise kay MO yun, para i-check nila may booking issue ba yun. So kaya yun yung worry ko 'pag hindi tayo nagka-cash flow check mamaya. Mhm. Hello, Ranel. Hello? 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 Tawagan kita uli, may tumatawag lang sa'kin, Sige, sorry. sige. Alright, thank you. Thank you.